praise. Yung pong the best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, we give you praise, we give you glory. Hallelujah! Tayo po ay lubos na napagpala sa mga patotoo ng ating mga kapatid. Amen? At alam ko na tayong lahat ay marami ding mga patotoo. At sa susunod na po natin, i-reserve ang ating po mga patotoo. Praise God! So tayo po ngayon ay nagdadaos ngayong February ng araw ng mga puso. Kaya po punong-puno ng puso ang ating stage. Dahil mamayang hapon po ay meron pong gathering ang mga youth. Meron po silang LCM. At naanyayahan ng mga youth natin na mamaya ay makiisa sa ating pong gawain po mamaya. Praise God. At habang tayo po ay nagpupuri kanina, ako po ay blessed sapagkat patuloy na naramdaman ko po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Nagbigay nga po siya ng verse. Pagamat ikinot na po ni Pastor Tim yung John 3:16, for God so loved the world, nagbigay pa po ng isang verse ang Lord sa 1 John 3:16. Parehong love pala yun. Sabi ng 1 John 3:16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Amen? How great is the love of the Father that Jesus Christ laid down His own life for us. Amen? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Kaya great ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. At ayun po ang ating laging ipinagdidiwang Sunday after Sunday kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Amen? Ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niya ang kanyang buhay. Sabi nga ganon, naalala ko yung isang katuruan na nai-share ko din po. Ang sabing ganon, siya yung nagmahal, siya yung nasaktan, at ngayon siya ay patuloy na nagmamahal. Amen? Nasaktan, nagmahal, nasaktan, at patuloy na nagmamahal. Amen? Kaya napakabuti ng ating Diyos, yun yung ating isineselebrate, yung dakilang pagmamahal ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Praise God! Hallelujah! At ngayon po ay ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito, alam ko po ay yung iba nakita po yung isang ating pong pinost ng ating ni Roldan, yung declaration, the power of declaration. Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. But bago po tayo dumako sa ating meditation, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. O God, pinupuri ka namin at sinasamba sa umagang ito. Salamat sa iyong mga dakilang mga gawa sa buhay ng bawat isa. Tunay nga na ikaw ang aming pinapangalan sa buhay namin. O Diyos, at maging sa umagang ito, sa aming pong pagbubulay ng mga salita, tunay nga na mahasik sa matabang lupa ang iyong mga salita at kami natatanggap nito, Panginoon, ay mamunga. Ito ng tig-30, 60 na po at 100, 100 na po sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami at ikaw lamang ang patuloy na maparangalan at mapapurihan as we meditate your word. Hallelujah, God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak po para sa ating Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Parang gusto ko na ding magpatotoo sa ating mga narinig na mga patotoo. Pero mamaya ko i-testify kasi sabi nga kanina ni Ate Aloha, kapag merong kang mga pinagdadaanan, may great blessing si Lord. At ayun po ay naranasan ko. Mamaya kasama yun mamaya kasama. Kasi kailangan may declaration tayo sa ating buhay. Praise God. The power of declaration. Hallelujah. Very timely message. Nasa tuwing sasapit ang bagong taon, ang makikita natin bawat churches, nagkakaroon ng mga declaration. Di po ba? Noon, tayo, the Lord has done great things. Amen. This year, maraming dakilang bagay, hindi lang great, kundi greater things pa ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Even in the church, even in this ministry, ay may dakilang gagawin ang Panginoon. Do you believe that? Amen. Great faith din ang ating kailangan. Praise God. Meron tayong naririnig na mga churches nagde-declare the year of acceleration, the year of abundance,
The year of completion. Di po ba? Ang dami. The year of fulfillment of God's promises. Ang dami po nating naririnig. At tayo maraming kine-claim. Ilang years na tayo. Tayo po ay 12 years na this coming anniversary. At ang dami na nating talagang kinlaim at ang dami na nating na-receive na blessing sa ating Panginoon. Sapagkat ginagawa niya every declaration na naririnig. Sabi nga ng Numbers 14:28. Ano sabing ganon? I will do to you the very thing I have heard you say. Lahat ng pinag-uusapan daw natin at sinasabi natin ng ating bibig ay naririnig ng Diyos. Amen? At ito ay gagawin niya sa atin. Amen? Kaya po, nararanasan natin ang great blessing ng ating Panginoon kasi kailangan nating i-declare, kailangan nating sabihin ang mga bagay na ating kine-claim sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, declare it with power. Ano? Yung the power of declaration, may kapangyarihan po ang bawat salita na lumalabas po sa ating mga bibig. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kasi, di ba, sa ating time ngayon, marami tayong mga, paglabas pa lang natin sa umaga, marami ng negative tayong nakikita. Ano-ano po yun? Problema, paglabas natin, may mga traffic, papasok tayo sa trabaho, may mga circumstances na hindi maganda na tayong na-encounter. Pero God is good kasi kung talaga ang heart natin nakapokus and we declare na hindi tayo maapektuhan ng anumang negative na nangyayari. Maging sa ating pamilya, may mga nagaganap na mga problema, pero tayo, alam natin ang ating stand na sa Lord tayo ay laging protected at tayo ay laging blessed sa ating Panginoon. Amen? And favored. Hallelujah. Kaya, ang sabi nga ng ating declaration this year, we declare Psalms 126 verse 3, the Lord has done great things. Ano bang ibig sabihin nito? Nais ko lang kaunting exhort, bagamat ito ay pinaka-theme natin this coming anniversary natin this year. Ang sabi, the Lord brought back to captives to Zion. Kasi nabanggit ng mga Israelita na the Lord has done great things kasi sila po ay nagmula sa pagkakabihag doon sa Babylon. At nung winika nila itong the Lord has done great things, sila po ay inilikas, nakaalis doon sa pagkakabihag nila. Kaya ang sinabi nga po dito na yung restoration ay naganap sa mga tao noong unang panahon. Sabi, the restoration was fulfilled in even greater measure when the Jews returned to Jerusalem from Babylon. Lumikas, at truly, greater things pa ang kinilaim nila. Greater measure pa ang natanggap ng mga taga-Jerusalem. Ganon din po tayo, kasi may sinabi, verse 3 po yon. Pero may sinabi din po sa verse 5 to 6, ng Psalms 126. Ang sabi, believers are assured that they now diligently sow, what they diligently sow will be abundantly blessed by God in the future. Kung ano yung itinanim daw natin, the previous year, ngayon ay aanihin natin ngayong taong ito. Amen? Kaya the Lord will do and doing great things upon our lives. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Kasi what we sow, we will reap. Amen? Ano man yung itinanim natin in the past, ito ay aanihin natin. Praise God. So, ang sabi dito ng research, So, ibig sabihin po nito, let us sow to God faithfulness, righteousness, and intercession. Ano man yung mga pinagdadaanan nating pain o hirap, may greater things pa rin. Kagaya nga narinig nating mga patotoo, nakaka-bless, na bagamat meron sila mga sufferings na napagdaanan, pero ang Lord talaga ay napakabuti, napakabait. Amen? Na ibe-bless ka.
answered prayers, and then yung pang mga bagay na hindi mo pa nga hiningi, ipagkakaloob din ng Lord. Kasi alam ng Lord ang nasa heart natin. Alam ng Lord ang nasa puso natin. Ang laman ng ating puso. Praise God. Sometimes God allows pain for us. Ano po? To experience and show His great blessings. Amen. Kaya sasabihin natin, bakit si Bishop? Declare healing. Pero meron po tayong, di ba, naalala ko yung katuruan noon, merong permissive will at saka sovereign will ang Lord. So, ipine-permit ng Lord ang bawat sabi rin ang mga pinagdadaanan natin para ipakita ang glory, ang kaluwalhatian niya sa buhay natin at kabutihan niya sa buhay natin. Amen. Kasi we declare His goodness kasi life must go on. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, kailangan talaga ay move on pa rin tayo. Amen. Hindi tayo po focus doon sa mga negative na nangyayari, kundi sa kabutihang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Bagamat meron tayong mga, ayun, kagaya nga ni Bishop, the best example, na talagang hanggang ngayon, nararanasan niya na 2 times a week ay talagang tinutusukan siya. Masakit. Nasasaktan siya. Sabi ko, every time nahihiga ka, mo kay Lord na glory. Kasi yung sufferings ni Lord ay wala pa sa kalingkingan na iyong pinagdadaanan. Kaya nag-glorify si Lord every time na siya ay hihiga doon. Nararanasan niya. Nakikihati siya sa hirap na dinanas ng ating Panginoon. But praise God, God is good kasi ipinararanas at ipinakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Amen? Kasi walang exempted sa ating mga pagdadaanan sa mundo. Kasi nasa mundo pa tayo. Amen. Meron nga akong narinig na testimony, yung anak ni Peter Tanchi. Lumalabas yung mga preaching ni Peter Tanchi. Sabi ni pastor, naglilingkod naman kami. Yung anak niya, 15 years old, na rape. Bakit inalaw ng Lord yun? Pero ngayon, move on. Patuloy pa rin silang naglilingkod. Kasi may nais ipahayag ang Diyos na anuman yung negative na mangyayari sa buhay natin, we declare His goodness. Yung blessing nasa atin pa rin, kung anuman, kahit anuman yung pagdadaanan natin, kasi God is really so good sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po, let us be continually faithful. Sabi ngayon, so, to God, faithfulness, righteousness, and intercession, regardless of whatever pain we may be experiencing, knowing that there will be a great harvest of God's blessings. Amen? Mag-aani tayo. Amen. Ng mga blessings. Hallelujah. Praise God. In spite of, what great things. Ang sabi nga, laging tinatanong ni Bishop, ano yung gusto mong great things na mangyari sa'yo ngayong taong ito? Amen. Isipin nga po natin, Lord, ano ba yung nais ko na gawin mo sa buhay ko? Amen? Declare it. Amen? In spite of. So, declare. Ano bang ibig sabihin ng declare? Sabi, declare means proclaim, announce, make known. Madami pong meaning yan. State, communicate, reveal, mention. Yan. Isinulat na po dyan. Talk about, express, publicize, broadcast, assert. Assert. Ibig sabihin, idiin mo. Sabihin mo. Confidently and forcefully. Pag sinabing assert, ay idiin mo. Amen? Nasabihin mo, i-proclaim mo, i-publicize mo, at i-express mo. You declare it by heart ng nais mo mangyari sa you. declare it. Amen? The Lord will do great things. Amen? Kailangan ay confident ka. Nasasabihin mo yun. Di ba? Minsan, saan natin na-express yun? Minsan, di ba, pag tayo may Facebook, di ba, sinashout out natin, shout out. Ano yung sinashout out natin? We express. Doon natin sa Facebook,
pagod na ako, I'm so tired, hindi ko na kaya. Doon tayo nag-e-express sa Facebook. Pero sa Lord natin, bakit hindi natin i-express ang salita ng Diyos, Kaya yung iba nagpo-post ng mga Bible verses, talagang dinedeclare nila and kine-claim nila yung salita ng Diyos ay inaangkin nilang kanila. Amen? Kaya ang sabi nga ng Colossians chapter 4, verse 6, ito po yung pinaka-text natin. Ang sabi, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ayan po ang ating pinaka-verse. Sinasabi po ng Bible na sa ating mga usapan, nagpapahayag ito ng laman ng ating pong mga puso. What you say shows who you are. Di ba? Kung sino ka, pinapahayag yon ng ating mga labi. Kung ano yung lagi mong sinasabi, kung ano yung, kasi di ba, pag ang lagi mong sinasabi, ba't naman ako ganun? Puro reklamo, di ikaw ay reklamador. Nakikilala ka. It shows who you are doon po sa mga sinasabi mo. Alam mo, yung taong yun, ganyan. Di ikaw ipintasera. Kasi lagi mong nakikita yung iba. So, ganun ka. Praise God. Sorry po sa mga word, pero yun po ay na-observe natin, di po ba? Pero makikita mo naman yung laging praising, laging positive ang naawi ka. Ibig sabihin, siya naman ay may heart talaga na talagang sa Lord. Amen? Ang pinupuri. Sabi nga dito ni Paul, sabi ni Pablo, sinasabi ni Pablo dito that we are to be the people who reach out and minister to, and encourage others with our words. So, kailangan ang ating palang mga lumalabas sa ating mga encouraging word, nagmi-minister doon sa mga makakarinig, ma-encourage sila. Ganun po ba tayo? Check ourselves. So, ito pong teaching na ito ay ma-check natin yung ating sarili. Lord, ako ba ito? Kasi dalawang bagay po yan pag nag-declare. You declare at yung ibang tao naman nagde-declare para sa'yo. So, kailangan tayo din ay marunong mag-declare. Amen? Pag sinabi, life is amazing, winning is our calling. Amen? Yan ay declaration din natin. Amen? Life to the fullest. Ayan, laging dinideclare ng ating bishop. So, believe and also say it na talagang makakamit natin yung mga lumalabas sa ating mga labi. Amen? Sabi nga, yung kinote ko nga po kanina, sabi ng Lord, lahat ng kanyang naririnig, ito ay gagawin ng Panginoon sa atin. Yung mga pinag-uusapan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya watch out sa lahat ng ating lumalabas sa bibig at yung mga kwentuhan natin, yung mga marites natin. Amen, sorry po. Pero minsan nakaka-encourage, na doon po sa minsan may grupo doon sa center, na talagang meron ding mga grupo ng mga marites, grupo ng mga, meron din doon Christian, na talagang nagpapalakas, na sa Panginoon kasi merong mga nahihinaan loob dahil sila ilang taon nang dinadialysis. Pero yung isa nag-e-encourage, na talagang sabi, ay sumampalataya sa Lord kasi may mga Christian din doon. Kaya ako'y nagpupuri sa Panginoon, secretly, hindi, pero alam po na kami ay pastor po doon. Pero praise God, sila po'y nagiging aware, nagiging aware doon sa kanilang kalagayan at kailangan ang Panginoon sa kanilang buhay. Praise God. So declare in your life. Amen? Let our conversation be full of grace. Amen po ba? Amen. So, paano po natin matututunan how to declare? Nais po ba nating malaman? Amen. So, how do we learn to declare? Una, we need to be encouraged. Ayan. Kailangan tayo mismo ay na-encourage doon sa sinasabi natin. Baka sasabi mo, kailangan talagang kung ano yung sinabi mo, pinangangatawa at ini-stand mo yon. Amen? Minsan, humahanap naman tayo sa iba ng
mag-encourage sa atin. Uy, encourage mo nga ako. Minsan ganun. Umahanap. Sabi nga ng isang quotation, no discouraged person will ever succeed. No discouraged person will ever succeed. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Are we encouraged person? Ano bang encourage? Ikaw ba ay nahihikaya? Nahihikayat ka ba? Sa mga sinasabi? Are you an encouraged person? Hallelujah. Yung mga words na ating naririnig, yung mga words na ating sinasabi, do we encourage others doon sa mga sinasabi natin? Paano po tayo nahihikayat ng salita ng ating Panginoon? How the Word of God encourage us? Pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tayo ba'y may heart na nag-a-absorb at na-encourage tayo ng salita ng ating Panginoon? So we are affected by the word spoken to us. Tayo po ay apektado ng mga salitang ating naririnig, salitang ating nababasa, o anumang yung mga napapakinggan natin at napapanood. We are affected. Amen. Sa anumang sinabi at narinig. For example, sinabihan ka, alam mo, ang pangit mo. Affected na affected ka. Sabi kanina, alam mo, ang ganda mo. Affected na tayo. Amen. Di ba? Si Nanay Eden, affected na affected. Ang ganda-ganda. Amen. Kasi, positive. Ano po? Pero pag negative, talagang affected tayo. Amen. Pero pag sinabihan tayo, alam mo, ang talented ka. Amen. Pag sinabihan mo yung anak mo, alam mo, anak, I'm so proud of you. Amen. Nasasabi po ba natin yun sa ating mga anak? I love you and I'm so proud of you. Di ba, nagiging iba ang karakter ng anak natin? Ginagalingan lalo. Sa kanilang school, ginagalingan lalo sa kanilang ginagawa. Kasi na-encourage sila ng ating mga words. O sasabihin mo, alam mo, ang tamad-tamad mo. Alam mo, lalong tamad sila lalo. Amen? Alam mo, hindi mo kaya. Hindi ka magaling. Pagka mga negative na ganun, yung bata, lalo nagiging tamad. Ano po? Kasi affected sila kung ano yung sinabi po sa kanila. Sabi nga ng Proverbs, sabi, we are affected by the words. Kasi words are powerful. Ano po? Makapangyarihan ang bawat sinasabi natin, di ba? Sabi, ang dila ay napakaliit na bahagi, pero ito ay lumilikha ng napakalaki sa ating buhay. Amen. Kaya ang sabi nga po ng Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Amen. A gentle answer. Ano po? Kailangan yung atin palang tinuturuan tayo dito na maging gentle ang ating mga sinasabi. Amen. Lagi tayong magsasabi ng positive. Amen. Good job. Kaya mo yan. Amen. At yung sinasabihan mo, lalo naman niyang paggagalingan. Lalo niyang pagbubutihin. Di ba gusto naman natin yun? Bakit ang sinasabi natin minsan ay negative? Kung gusto pala nating makita, sabihin mo ng positive. You declare something positive. Amen? Sa ating mga, tingnan niyo po sa negative. Sabi, angry words, sharp words, or aggressive words can cause barrier. Ano po? Nagkakaroon ng gap, ng barrier. Ano po? Pagka merong mga words. Meron po nga akong nakita isang post na yung napaka-danger ng yung anger. Ano po? Yung anger is very much, sabi ay malapit na malapit sa danger. Isang word na lang, letter D na lang. Control your anger because it is just one letter away from danger. Talaga naman, subukan mong magkagalit kayo na mag-asawa. Di ba, maya-maya, danger na yon kasi mamaya, hiwalay na. Nagkahiwalay na. Kasi hindi na-control ang anger. Kaya, watch our anger. Watch
yung ating mismong sarili. Angry words, sharp words, aggressive word can cause barrier. Sarcasm, insult, accusation can cause conflict. Nagkakaroon ng conflict. Kasi ang tendency, pagka nakarinig tayo ng negative, di ba ang tendency, gaganti tayo? Di ba? Kasi minsan, ang spirit na yun spirit na gagantihan na yan, naggantihan na ang mag-asawa hanggang sa hindi na maging maganda ang resulta. Sabi nga, pag may pressure, sabi nga ni Bishop, pag sa counseling, pag may pressure, pasingawin muna o tumahimik muna ang isa at paghupa na, saka kayo mag-usap. Ganon daw sa pag ng galit. Kasi pag parehong galit, ay may pressure, baka sasabog yun. Amen? At ano ang nagiging resulta? Hindi maganda. Kita niyo yung pressure cooker? Di ba? Pag binuksan mo agad, ay sasabog. Kaya ako'y takot na takot magluto sa pressure cooker. Isasahod ko muna yun doon sa tubig pag bubuksan na. Para pasisingawin mo muna para hindi siya sumabog. Kaya po, napakahalaga, words can destroy or build. So listen to our words. It can build. Ay sa negative, pero pag sinabing, yung positive naman, sabi, soft word, kind words, gentle and understanding words can diffuse even the most hostile situation. Yung napakapangit na sitwasyon, pero pag ikaw ay gentle, malumanay, di ba, humuhupa, nadi-diffuse, nawawala yung pangit na sitwasyon. Ang ganda, nangyayari. So these words convey, nagpaparating ng calmness, peace, and even concern and love. Amen. Kaya po, hindi lang sa mag-asawa sa lahat ng sitwasyon, sa family, sa lahat ng area ng buhay natin. So words can destroy. Your words have power to create. Kasi nakakapag-steer o nakakapag-create talaga ang bawat salita po na lumalabas sa ating mga bibig. Example po yung nangyari sa ating Diyos. Sa paglikha pa lang nag-create na ang ating Lord. In creation, the whole earth were created by the power of the Word of God mismo. Amen. In Genesis, tingnan natin yan. Genesis chapter 1, verse 3. Ang sabi ng verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Let there be light, and there was light. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon. Kasi noon ay wala. Void. Nothing. Walang hungkag. Ang lahat. Ang mundo natin ay wala tayong nakikita. But ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, then God said. Amen. Sabi ng verse 6, again God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. And then again, God said. Laging God said. Verse 9, God said again, let the waters under the heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. And it was so. Nagkaroon din sa pamagitan ng kapangyarihan. Pero yung lahat ng bagay na wala, ay nagkakaroon sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Void. Nothing. Ibig sabihin, wala. From nothing to something. Nagkaroon. Ngayon. Amen? Ang sabi doon sa verse 9, it was so. Ano sabi ng verse 11? Then God said, let the earth bud forth the bud of the herb, that seedeth the seed, and fruitful tree, which beareth fruit according to his kind, which hath his seed in itself upon the earth. At ang sabi sa huli, and it was so.
nilalang ang lahat ng bagay, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Alam natin lahat yon. Meron ba sa buhay natin na wala? O kulang? O gusto nating magkaroon? Example, yung mga wallet natin, walang laman, hungkag. You declare to your wallet, in Jesus' name, magkakaroon ako. Amen. Yung inyong mga rep na walang laman, yung ating mga rep na tubig lang ang laman. Minsan, in Jesus' name, magkakaroon ka ng laman. Amen. Say it. Nandito ang prutas, nandito ang ulam, nandito pupunuin ng Lord. Amen. Sa pamamagitan ng salita, amen, ay magkakaroon. Amen po ba? Wala. Yung ating, ngayon, wala kang trabaho. Say it, Lord, in Jesus' name, magkakaroon ako ng trabaho. In Jesus' name. At kailangan panghawakan natin yon. At kailangan din naman, kilusan natin yung ating pananampalataya. Faith without action is dead. Ano po? Kailangan may kalakip yung ating pananampalataya at ang ating deklarasyon ng paggawa. Kasi magkiklaim ka ng isang bagay, hindi ka naman nag-a-apply. Ay paano ka magkakatrabaho? Di po ba? Kailangan ay you walk in yung, gagawa ka according doon sa iyong pananampalataya. Amen. So, sabi pong ganon, lahat ng bagay dito sa mundo ay, noong unang panahon ay wala. Walang kaayusan. Walang kaayusan sa ating family. Minsan walang kaayusan. Merong mga nag-aaway, mga magkakapatid. In Jesus' name, declare natin sa ating family ang love. Amen? Harmony. At pagkakasundo-sundo, unity ng bawat isa. And the Lord will move. Kasi what you declare, you will have it. What you profess, you possess. Amen? Kung ano yung sinasabi mo, ay makakamit mo. You will possess it. Gusto mo nang magkaroon, amen, ng blessing ng Lord. You say it. Kailangan ay sabihin po natin. Only by the power of the Word of God. Kaya sinabi niya, God said, and there was. Nagkaroon. So our words have the power to create. So let us encourage ourselves. Encourage the Lord. Encourage ourselves in the Lord na we declare. Amen po ba? Are you a encouraged person o discouraged? Kasi kailangan na-encourage tayo dun sa sinasabi natin. Amen nga po, we must be a people of encourage. Kailangan yung sinasabi mo ay tinatayuan mo. Amen po ba? Pag sinabi mo, you stand, you declare it. In Jesus' name, magkakaroon ako nito at makakamit ko ito. Amen? So, unang-una, para sa ating pagdideclare, we must encourage ourselves. Baka nagdideclare ka in Jesus' name. Nananalangin ka, Lord, alam ko, tapos pagkatapos mo manalangin, sagutin kaya ni Lord. Parang nadidiscourage ka. Parang hindi Parang hindi. Nag-aalinlangan ka. So, hindi po ganun. Pag tayo nanalangin, you stand. Amen? You declare by confidently and forcefully. Anong sabi ng meaning? You express, you publicize. Amen? You express it and you assert it. Assert it, idiin mo in Jesus' name. Makakamit ko ang blessing na ito. Amen po ba? Amen po. Praise God. Yun po yung una. We must encourage ourselves. Ang pangalawa, how to learn to declare. Pangalawa, receive a new language from God. Kasi yun ang i-declare natin. Saan natin makukuha yun? Siyempre, sa Bible. Amen po? Sa Bible, hindi natin kailangang mag-imbento ng sarili natin. Mag-iisip tayo ng imbento. Hindi. Bubuksan natin ang ating mga Bible. Amen? The best language from God is from the Bible. Amen? Kaya read your Bible.
Amen. Babasahin po natin, syempre, ang ating Biblia. Ang sabi nung may kwento po doon sa Mateo chapter 21, verse 19. Noon si Jesus ay naglakad, Matthew 21, verse 19 ang simula. Naglalakad ang ating Panginoong Hesus kasama ang mga disipulo. At nung habang sila naglalakad, nakaramdam ng gutom si Jesus. Kasi tao din si Jesus, di ba? He is 100% man, He is also 100% God. Pero nung time na yon, nung kasama ang mga disipulo, siya ay tao nung panahon yon. At nung siya ay nagutom, habang naglalakad sila, nakita niya yung puno ng igos, the fig tree. At nung makita ni Jesus, ay bakit ito ay tuyo? Walang bunga. Ang alam niyo ang ginawa ni Jesus? He spoke to that tree, and sabi niya, you will never bear fruit again. At instantly, natuyo. The fig tree withered. Ano po? Natuyo ang puno. You have to, si Jesus sinalita na matutuyo. Nagulat nga ang mga disipulo kung bakit nangyari yun. Kasi yung power muli ng salita ni Jesus. Ang sabi dito ng pinaka-verse, nais ko pong basahin yung Matthew chapter 21, verse 19. 18 hanggang 22. Kinaumagahan ng, bagamat naikwento ko na po, so dito na po tayo sa 21, verse 21. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, say, if you will say to this mountain, kailangan pala ay sabihin. Hindi lamang isipin, kundi sasabihin. Diba? Minsan tayo ganyan, diba? Yung sa isip lang natin. Pero kailangan pala i-broadcast natin. You say it. Ano ba ang sabi ng verse 21? Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Gusto ba natin mangyari ang ating mga idinideclare? So, say it. Not only think of it, think about it, but you have to say it. Sasabihin. Kaya nga ang declare ay you have to state it, communicate it, yung mga meaning natin. So ano man yung hingin ninyo, sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Praise God, your word, kailangan talaga ay ito, you say it. If you believe, you have received whatever you ask for in prayer. Amen. Kaya sa ating pananampalataya, we have to say it also. Amen? Kasi talaga sinabi ni Jesus, He spoke to that tree, fig tree. And instantly the fig tree withered. Praise God. Say it, not only to think about it. You can say to that mountain, kahit yung mga problema, di ba? Yung mountain dito tinutuko, yung mga struggles natin, circumstances natin sa buhay. You can say to that problem, in Jesus' name, lumayas ka. Amen. You declare it. Sabihin mo. Hindi lamang iisipin, ay wala. Yung sasarilinan lang natin. Hindi po. Kailangan ay utusan natin with authority. Jesus used His authority on that tree at nangyari daw po ito. Nangyari nga na natuyo ang dahon ng punong yun. Amen. Amen po ba? Kailangan isasabihin natin. Amen. Yung kiniklaim mo sa Lord. Lord, in Jesus' name, mayaman ako. Amen. Mayaman tayo in the Lord. Amen. Mayaman tayo sa Panginoon. Amen. Pero yung kabaligtaran, mahirap ako. Ay, mahihirap ka nga. Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari sa iyo yun. Amen po ba? Kasi declaration is very powerful. Amen.
Kailangan mga positive things ang ating i-declare. Hindi yung sasabihin, ay, hindi ko kaya. Kailangan sabihin natin, kaya ko to. Amen? Sabihin nga natin sa, sa ating mga katabi, kaya ko ito. Amen? Kaya natin yung mga lahat ng ating pinagdadaanan. Na kaya ni Bishop, kaya natin lahat. Amen? Dito ko na kaya i-testify. Kasi nakaya Ano po? Na kahit nasa gitna, sabi nga, habang iniisip ko, hindi po madali na i-dialysis ng twice a week. Na 8 beses isang buwan. Bukod sa patampata na yung kanyang katawan, kahit tumataba, ay talagang sa gastos din po ay Siyempre, ako yung nakakaalam. But praise God, yung pagkilos ng Panginoon ay grabe. Ang akin pong panalangin sa Lord ay ito, Lord, you will provide the monthly expenses ng dialysis ni Bishop. And truly, ang Lord talaga nagpo-provide naman. Pero nitong February 1st, February pa lang, I declare great things from the Lord. Great things ang gagawin mo. Nararamdaman ko po yun. At nun pong ako ay nag-asikaso ng ni Bishop, kasi siyempre may mga nalalapitan, siyempre doon sa mga marites, may mga doong mga tumpok na, siyempre naririnig ko din yun. Di sabi, ay lumapit ka doon sa gayon. Magsama ka ng ganyan para yung kilala para may makuha kang malaki-laki. Di ginawa ko nga po yun habang pine-prepare ko yung mga requirements ni Bishop, yung kanyang medical abstract, indigency, punta ako sa aming barangay, hingi ako, indigency ko, tapos yung mga case study, punta ako munisipyo, talagang gaod po ako sa pag-aasikaso. Praise God. At nung pong ako'y araw ng Huwebes, kasi sabi ng mga marites, Huwebes ka pupunta. Kasi naandun mismo si congressman. Di inantay ko nga po yung Huwebes. Ayun ay isang tip yung mga hingi ng medical assistance. Huwebes kayo pupunta. Ayan, para naandun mismo yung mag-asawa ni congressman at saka ng first lady. So, nung pong ako'y naandun na, hindi ko alam ang aking gagawin nung ako'y naandun na, merong pila sa ilalim, sa ibaba. Kasi may tasyon, di ba, yung White House, doon sa may Rizal Avenue, sa Rizal nga po, doon sa may Central. Doon sa ibaba, yung mga ang dami nang nagpapasa ng application. Pipila ka ng talagang iintayin mo yung nung ako'y dumating ay 10:00 na. So, ang dami nang nakapila. Nag-iisa't dalawa ako kung iabot ko baga. Kasi palapit na ako ng palapit. Ay, ang mga ibinibigay ay gamot, pupunta ka medical, bibigyan ka ng gamot. Tapos ay pupunta ka ng, bibigay lang na, ay antayin mo, hindi agad-agad pati ibinibigay. Kasi iintayin mo pa ang ilang buwan para bigyan ka. Mamukat-mukat mo ay 5,000 pala ang ibibigay. Pero praise God ay malaking bagay na din po yun. Di, ako po nag-antay. Hanggang sa, ako'y lingon pong gayon, may na po akong kakilala. Dumating yung aking kakilala sa 10:00. Sabi, ay, Pastor Susan dito, punta ka dito. Kasi kilala, kumbaga, malapit kay congressman. Akyat sa itaas. Akyat naman ako. Sunod. Kasi doon, nakita ko doon sa itaas, makakalapit ka mismo kay Congressman Amben Amante. Di inintay ko. Sige, Pastor, upo ka muna. Naandun pa sa kabisera ng upuan. Ayoko po diyan. Talagang ang Lord, yung favor ng Lord, doon kayo lagi inilalagay. At sabi, inintay ko. Nung siya'y pumasok, talagang personally ay kinausap niya. At nung ako'y intay lang ako ng intay, hanggang sa ako'y tinawag na, Pastor, halika. Tapos ay, mismong ito yung desk, ito si congressman, ako'y naandin At nung sinabi, pinakita ko yung mga papel, dokumento, sabi, sino ari? Si Bishop yan, dinadialysis.
Si Bishop, ay kilala po yun. Doon tayo nasa barangay Nanay Bergie. Di ba, pa doon, nung dinedicate ang inyong barangay, doon si Bishop, noon ay kasalukuyang chairman ng UPC, ay naado, kaya po kilala. Sabi, ay kinumusta pa sa akin, ay kumusta na si Bishop? Na-dialysis pala eh. Sabi ko, ay okay naman po, at pagkaka-dialysis ay maganda po ang pakiramdam. Sabi, ay gayon naman yun eh. Ay siya, bigyan na rin ng 100,000. 100,000. Nung pinakwenta ko po sa dialysis center, 1 taon, sabi nung nasa pharmacy, nakakalula naman, are. 1 taon po, 1 taong dialyzer, hindi po yun ma-encash. Nakalagay po doon ay guarantee letter ni Congressman na ipoprovide ang dialyzer at saka injection ni Bishop. Good for 1 year. Ang aking pong prayer ay monthly, pero ang Lord ay yearly ang ibinigay kay Bishop. Napakabuti ng ating Lord. Amen? God is good. Kaya habang nung ako'y nilagyan ng 100, panay ang chat ko pa, 100 ang ibinigay eh. Tapos ay nung malaman pa, siyempre hindi naman pwedeng hindi malalaman. Aba, hindi nagpuntahan na din. Hindi sila nakatanggap din, pero hindi nga lang 100,000. Yung iba ay 30. Pero malaking bagay na din yun. Sabi ko, pumunta kayo ng Thursday kasi naandoon. At nakakakuha po sila, ha? Doon sa mga kukuha ng mga medical assistance. Lapit po kayo. Ano po? Meron nga doon sa nagreklamo, ay, wala akong maasahan dyan sa gobyernong yan. Sabing ganyan. Ay, nag-apply po ba kayo? Ay, hindi. Ang daming ginagawa ng asawa ko. Ay, hindi po. Lalapit sa inyo ang blessing. Mag-asikaso po kayo. Ganyan. So, nagiging blessing ka doon sa mga ibang naandoon. Ano po? At sila'y natututo din na tuwan-tuwa, nakatanggap din ng 30,000. Pero praise God, kakaiba po ang mga lingkod at anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya po, meron pa akong dapat pupuntahan eh. Kay ay guarantee letter din po kay admin natin din sa convention center. Ay pag ako'y pumunta, di magpapatong-patong, nakakahiya naman. Nahihiya ka na doon sa blessing. Ay nang magandang blessing, nahihiya ka nang i-bless ka po ulit. Pero nung po ako'y lumapit diyan kay admin Larry Amante, binigyan po ako 15,000. Guarantee letter, 3 buwan na panturok at dialyzer ni Bishop. Kaya halos, ang cash out ko na lang po ay 750 na lang. Dinadayal. Sabi ng Lord, I will provide. Amen? God is good. Amen? Faithful ang ating Panginoon. Ano man yung ating pinagdadaanan, may great blessing na nakalaan ang Diyos sa lahat ng ating mga pagdadaanan. Amen po. God is good sa ating po mga buhay. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. Praise the Lord. At naandito na po tayo sa pangatlo. Humaba na po ba? Last point. Una, ang sabi po, we must encourage ourselves. Ano po? And pangalawa is receive a new language from God. Yung best language is the Bible. I-claim po natin ang mga sinasabi, mga pangako ng Diyos sa ating buhay. I-claim po natin yun. Declare it. Amen. Upon our lives. At ang sabi ng number 3, declare a prophetic decree. Declare a prophetic decree. Ano nga pong ibig sabihin ng declare? It means, yung sasabihin mo. Ano? Idiin mo. I-shout out mo. Amen. Isa-shout out natin. Lord, you are good. Amen. I receive your favor. Amen. I am surrounded by your love, by your favor. Amen. I am blessed. I am greatly blessed. I am deeply loved. Amen. Highly favored, Lord. Kasi anak mo ko. Amen. Kaya po yung great blessing ang natatanggap natin. Amen. Ngayong panahon, di ba? Pag sinabing prophetic, maraming pumupunta sa mga manghuhula. Ngayong panahong ito, gusto nilang malaman yung future nila. Minsan doon anong binabasa?
horoscope. Ayan. Doon tinitingnan, ay ano kaya mangyayari sa akin ngayong taong ito? Ano kayang kapalaran ko ngayong taong 2024? Ang kanilang tinitingnan ay horoscope. Pero sa atin ay word of God. Amen? Declare a prophetic decree. Amen. Sa ating pong mga buhay. Amen. The Lord has done great things. Amen. Great things. Amen. Ano yung gusto mong great things na gawin ng Diyos sa buhay mo? Declare it. Amen. And decree. Pag sinabing decree, batas babatas mo. Ito ang sabi. Amen. Di ba? Yung sa mga martial law, di ba? May mga decree doon. Ganon din po. Declare a prophetic decree. Amen. Sa ating mga speak what you want to happen according to the word of God. Amen. According po sa salita ng Diyos. God is our authority and we must have the word of God. The Lord is our authority. Sabi nga ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of your tongue. Death and life, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapangyarihan ng ating mga salita. Pag ang salita natin ay negative, what you profess, you will possess. What you confess, you will possess. Negative. So negative din ang mangyayari sa atin. Pero if we confess the word of God, blessing upon blessing, favor upon favor, amen? Healing upon healing sa ating mga buhay, gagawin ng Diyos. Amen. Because you declare it, sabi nga ng ating napag-aralan kanina, you must say it. Amen. Sabihin mo. Kailangan sabihin natin yun. Amen. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Praise God. So, ang ating dinideclare this year is, the Lord will do great and amazing things sa ating pong mga buhay. Declare this with faith. Amen. Yung kapangyarihan, yung ang pananampalataya, increasing our faith. Sabihin natin. Declare, like Elijah, declare. Si Elijah, grabing mag-declare. Sinabi ni Elijah, hindi uulan. Hindi nga umulan. It will not rain. Grabe yung kanyang declaration. Hindi nga, ay tag-ulan siguro noon. Ay sinabi ni Elijah hindi uulan. Nangyari. Amen? Kasi alam ng Lord ang desire natin. Pag meron talagang special, ang dami ng case. Na tag-ulan, ay merong kasal nga si Bishop, dinideclare din namin ni Bishop, Lord, bibigyan mo ng perfect weather ang kasal ni ganito. Talagang nangyayari po Hindi umuulan, pero tag-ulan yung time na yun. Kasi you declare it. Amen? At ang Lord, alam yung favor nasa atin. Amen? Kaya po nangyayari at ginagawa ng Diyos ang kamamanghang kanyang mga gawa. Amen? So, we declare in your life that you are blessed, favored, and loved. Declare that you will not stay in debt. Yung ating mga pagkakautang. Taong ito ay tayo palalayain sa ating mga utang. Dinideclare ba natin? Amen. Makakabayad ako ng utang in Jesus' name. Baka naman mangungutang pa yung iba. Alam niyo po, ang hirap ng may utang. Amen. So, we declare that I will be free, not stay in debt this year 2024. I declare by the name of the Lord Jesus Christ that my finances will increase. Amen. Palalaguin ang negosyo natin, palalaguin ang mga pinagkakakitaan natin. Amen. Ayan ang i-declare natin this year. Amen. Great things from the Lord. Ano pa? We declare, I declare that my body is healed. I declare that my family is saved. Amen? Sino pa yung mga family na hindi pa ligtas at hindi pa nakakakilala sa Lord? We declare this year that sila po ay makakakilala sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kailangan po nila yan, ang ating Lord.
So thank you, Lord, for the authority to speak to that mountain that it will be removed. Lahat ng problema, pagsubok na ating nararanasan, ito ay tatanggalin ng ating Panginoon. We declare it. Amen. Hallelujah. Praise God. Ano pa? I declare, increase are coming. Dadating ang increase. Amen po ba? Kailangan panampalatayanan natin yun. Amen. Dadating kaya? Hindi po, talagang dadating. We declare completion sa ating Project Hagay. After our anniversary, we declare na tatayo na ang ating second floor ng Hagay. Amen. Do you believe? Amen. Hallelujah. I prophesy increase of wisdom, joy, peace, love, victory, and success. We prophesy it in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yan po ang maikling mensahe natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin ng pasasalamat. Lord, salamat na marami, Panginoon, sa kapangyarihang ibinigay mo sa bawat isa, na Lord, whatever we declare, Lord, ito po ay kikilusan mo at gaganapin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat kami ay iyong mga anak, Panginoon. We are your children, O God, and we have that power, Lord, na inilalagay mo sa bawat isa sa amin. Gaya ng sinabi in Matthew 21, Panginoon, magagawa din namin ang ginawa mo, Panginoon, that whatever we say, we will possess, O God, and we declare it in Jesus' name sa aming mga buhay. We are surrounded by your favor, O God. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Napakabuti mo at dakila ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa buong Life Family, O God, anuman yung mga pinagdadaanan, alam namin na mayroon kang great blessing, O God, na matatanggap. As we receive from you, O God, let it flow, O God. Lord, do it again in your people, O God, na Lord, makakamit nila ang great blessing. I declare increase, O God, in Jesus' name. Increase are coming, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang mapapurihan at maparangalan, Panginoon, sa umagang ito. Receive all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.